Hi mga katinapay, and today gagawa naman tayo ng bitcho-bitcho o shakoy. Pareho lang din naman sila ng dough ng donut, pareho silang fried, pero dahil maraming nagtatanong sa inyo kung paano mas mapapalambot, ay maglalagay tayo ng mashed potato. And this time, ang gagamitin natin ay dehydrated potato flakes para alam nyo din kung paano siya gamitin. So dito, meron tayong 10 grams ng dehydrated potato flakes. Galing yon sa Bakels. Then maglalagay tayo dyan ng 40 grams ng very hot water. I-rehydrate natin yung dehydrated potato flakes gamit yung hot water, then magiging ganyan na yung itsura niyan. Pwede na natin siyang gamitin kagad pero kailangan muna natin siyang palamigin. Dito naman sa mixer, maglalagay ako ng cold milk, 120 grams, 120 grams din ng cold water, 3 pieces ng egg yolks, nilagay ko na din yan yung mashed potato natin, 100 grams ng sugar, 500 grams ng bread flour. Ang gamit kong flour dyan is Sun Moon Star ng Pilmico, 10 grams ng yeast, and then minix ko na yan dito sa Hamilton Beach na mixer. Ang speed settings ko dyan ay 4. Minix ko yan for around mga 6 to 7 minutes. Then nag-window pane ako. Kailangan yung dough natin ay may strength na bago natin ilagay yung butter. Yung butter ko dyan is 100 grams. Pwede naman ng cold butter. Natunaw na lang talaga yung butter ko sa init. Then minix ko ulit yan sa settings number 4 pa din. For around mga 10 minutes hanggang sa kuminis na yung dough. Tuwang-tuwa ako dito sa Hamilton Beach na mixer, 8 liters capacity. Kasi kahit dough yung minimix ko, hindi siya tumatalon-talon. Oo, meron kasi siyang sanction sa ilalim. So, hindi talaga mauga na kapag ka pinabayaan mo, pwedeng mahulog yung mixer mo tsaka yung dough. So, nung inahon ko na yung dough, binilog ko lang yan. I-rest natin to for around 40 minutes dahil mainit ngayon. Pwede naman mag 1 hour kapag ka nasa malamig kayong area. Ito na yung itsura niyan after 40 minutes. May nagtatanong sa akin bakit hindi ko dinideflate or pinapunch down yung dough kapag nag-bulk ferment tayo. Ay same lang din naman yun kasi imomolde pa natin siya, ibibilog pa din natin siya. So, madideflate pa din yung mga malalaking air bubbles dyan. Gusto ko lang na mas relax yung dough kapag kinakat natin kasi pag dineflate natin yan, mai-stress pa yung dough. So, mas kumukunat siya, mas bumabalik siya ng bumabalik. Oo. So, pinortion ko lang yan ng may 60 grams each, binilog ko, then nirest ko for 10 to 15 minutes. After nga ng 15 minutes, nilalag ko naman siya ng ganyan. Mga isang dangkal lang haba. Tsaka natin to ulit i-rest for 10 to 15 minutes ulit. So, bakit natin to ginagawa? Kasi ilalag natin siya ng mahaba. Kapag pinuwersa natin yan na mailag kagad ng mahaba na ganitong size as in 2 dangkal mahigit. Tapos tsaka natin siya ito-twist. Masyadong nai-stress yung dough. Kapag pinaalsa natin yan, pwede yang magpunit-punit or maputol. Para mas matibay yung dough natin, mas maigi yung ganitong process kapag maglalag kayo or magpapahaba kayo ng dough. So pag pinapahaba nyo yung dough sa paglalag, magsisimula kayo sa center palabas. Para naman pantay yung kapal nung paglalag natin. Then, ito-twist nyo lang yan na mga 2 to 3 times tsaka nyo iaangat. Then, magto-twist na yan ng kanya. Ganun kadali. So, i-rest natin to for 40 minutes to 1 hour bago natin siya i-fry. Pinirihit ko yung oil sa 140 degrees Celsius. Ang gamit ko dyan ay Rinnai Gas Deep Fryer, 32 liters. Meron siyang 3 basket pero meron din niyang isahan para mas marami kayong maprito at the same time. Ang ganda ngang magprito dito sa Rinnai Deep Fryer, pantay yung pagpipirito and hindi ako na problema na ma-maintain yung temperature ko. So ayan na, pagka naprito natin lahat yung donut, ay di i-coat na natin yan ng light brown sugar. Dahil dun sa mashed potato, dun sa process natin, siguradong malambot yung bitcho-bitcho nyo. Sobrang sarap. Kahit simple lang siya, pero pagkakainin nyo siya ng bagong prito lang talaga. Ay nako, ang sarap nito sa kape, mapaalmusal man o merienda. Try nyo na. Nakita nyo naman sa mga previous post ko na nakikikusina ako dito sa showroom ng Blizzard. Oo, ang kapal ng mukha ko, nakikigamit ako ng mga gamit nila. Pero may kapalit naman yun, oo. Bawat mabake ko, pinapakain ko, inahatid ko talaga sa kanila. Intang tawa sila,
At alam nyo ba na pwede nyo ring magawa yon? Oo, pwede kayong mag-test ng 1 to sawa, i-check nyo ng i-check bago nyo bilhin. Marami silang available dito na Unox, na mga Robocoup, etong Rinnai, tong Hamilton Beach na hindi ito lahat. So, pwede nyo siyang i-try ng i-try para makapag-decide kayo kung gusto nyo talagang bilhin or pass muna, 'di ba? So, thank you sa Blizzard sa pag-accommodate sa akin. So, ayun ang mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito bang muli ang lutong tinapay? Bye-bye!